po natin ngayon ay listen and quiet. Hindi bagay para sa akin, pero masyado kasi tayo minsan, 'di ba, maingay. Minsan hindi tayo. Masyado tayong loud, 'di ba? Parang ganon. When was the last time you were quiet and listened to God? Kailan yung huling oras na tumahimik tayo at nakinig? Yung pumikit tayo at pakiramdaman yung presensya niya. 'Di ba meron tayong 24 hours a day? Minsan nga, we just give God 30 or 15 minutes. Do we really listen to Him? Sometimes we still do it in our own way. Sa mundo natin ngayon, parang wala na nga atang matatawag na katahimikan. Ultimo pagising sa umaga, maingay na, di ba, yung alarm clock, yung maririnig natin ng mga boses ng mga ka-roommates natin, di ba? Ultimo pagising sa umaga, maingay, marinig natin yung ibang mga ingay. Wala nga ata tayong matatawag na katahimikan. Lalo na minsan sa ating mga prayer, di ba natin napapansin, puro lang tayong pengen ito, sana ganito, sana God knows na our desire, kaya siya naman ang focus natin. When it comes to worship, di lang puro sa atin ang spotlight. Kumbaga, hindi lang tayo yung actress, hindi lang tayo yung bida. Sabi sa Job 33:33, if not listen to me, be silent, and I will teach you wisdom. Diba? Sa buhay natin, kailangan din nating tumahimik. Di yung purong daing. Nabasa ko nga sa Facebook ang Panginoon ay Panginoon, hindi penge noon. Diba? Parang ganon. Puro daing, puro hinanakit, puro ikaw sa'yo lagi nakapokus. Bakit di natin subukan siya naman, isipin natin yung mga amazing na ginawa niya, yung mga araw-araw na proteksyon niya. Nagkakaroon man tayo ng problema, alam natin dadaan lang tapos mawawala na. Isipin natin kung gaano nga tayo kamahal, unconditionally. Pag naisip natin yon, magaan na, kasi siguro lagi ka na lang nakangiti at palagi ka na lang nai-inlove. Sabi nga sa 1 John 4:19, diba? We love because He first loved us. Try nating tumahimik minsan. Sabi nga, meditate His word, diba? Kung si paring Abraham nga, kinausap niya, tayo pa kaya, diba? Kalebe lang natin siya dahil hindi siya nagtatangi, wala siyang favoritism. Kaya nga binigay niya ang isang kanyang bugtong na anak para sa atin. Try to focus on our God, not with ourselves. Try to be silent and listen. Don't focus on ourselves, try focusing on our God. It's not about you. Di lang sarili natin ang naaalala natin pag narinig ko na, may narinig akong sermon ng isang pastor. Hindi ko na maalala kung saan ko narinig yon. Sabi nung pastor, pag nag-pray ka daw, you claim it na ikaw na, sa'yo na yon, parang gano'n. Tapos meron siyang sinabi na, ililay hands mo daw yung bag ng amo mo para mapasayo. Na parang gano'n, na i-claim mo na mapapasayo tulad ng mga material na bagay. Diba? Parang akala nila ang paghingi ng, ang pag-pray, pag humingi ka at to sweet ibibigay ni God. Pero di ba nga sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Diba? Still, we are focusing on our needs. We are focusing on ourselves. Nung kinausap ni Lord si Abraham, sinagot lang ni Abraham, here I am, Lord. Those are word of worship. Here I am, Lord. Here I am to be used by you. Here I am to be acknowledged your greatness. Here I am, quiet and listen to your voice. Being quiet and listening is an act of worship. Lalo na pag, di ba, pag nagka-quiet time tayo, na pagising mo sa umaga, actually lahat tayo nag-alarm clock kasi, di ba, parang pagising natin, dapat pagising natin, manage na yung time natin kasi sa trabaho. Na parang, I encourage every one of us, pagising natin sa umaga, wala kang papakinggan, wala kang sounds na papakinggan. Try to meditate. Yun lang ang sinasabi ni Papa, di ba? Meditate. Yung na ano din ako dun sa kay Papa, kasi na-addict ako sa yoga. Actually, hindi ko alam na ano pala yon, na parang devil works, parang ganon. Pero when I'm on a yoga, nagme-meditate ako, tapos yung sounds lang yung naririnig ko,
parang tinatanong ka si God, Lord, talaga bang masama tong yoga? Parang ganon. Kasi nung nag-yoga ako, natuto ako mag-relax. Natutunan mo na mag-relax. Parang naisip ko ngayon, may sagot na si Lord na hindi pala yoga ang makakapag-relax sa atin. Yung tinuruan lang siguro sa akin kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, we have our purpose and plan. So, yung dumating ako dun sa yoga, talagang kinaadikan ko gabi-gabi, umaga, tanghali, gabi, nagyo-yoga ako. Yung parang ganon na parang pinaramdam lang palang sa akin ni Lord na kailangan ko din tumahimik minsan, na kailangan ko din mag-tranquil, kailangan ko din mag-relax. Na parang ngayon, hindi na ako nagyo-yoga, pero I'm more relaxed in God's presence every morning. Na pag gumising ako sa umaga, ganun din yung gawin natin. I encourage all of you na mag-quiet time tayo, na paggising natin sa umaga, make it a habit. Meditate God's word. Kasi kapag tumahimik lang tayo, hindi kasi 'di ba minsan ang akala nating quiet time, magpe-pray tayo tapos magbabasa ng Bible. Give 5 minutes or 10 minutes, wala ka lang sasabihin. Wag kang magsasalita. Wag mong pakinggan ang mga sounds sa labas. Wag mong isipin ang problema mo. Isipin mo lang siya. Mararamdaman niyo yung presensya ni God. Yung Holy Spirit babagsak talaga. Yung doon lang, pero ang 'di ba act of worship yon, pero di lang doon nagtatapos yon, dahil pag tayo na nahimik at nakinig, magbibigyan tayo ng determinasyon na gawin ang gusto niya para sa atin. To God be the glory po. Ang aking storya ay napuno ako ng storya kagabi, pero God reveal me something na isang storya. Kasi nagbabasa ako, tapos nagkukwento pa si Mimi ng mga story niya. So sabi ko, Lord, parang nag-overflow yung aking wisdom para sa mga story. Pero God reveal me something for me about the wooden cutter, yung tao na nagka-cut ng wood. So may isang lalaki, nag-apply siya dun sa isang mayaman na lalaki. Sabi niya, sir, ano po ako, magtataga po ako ng puno nyo, tatanggalin ko po ang mga puno nyo, sabi niya gano'n. So nakita nung amo yung determination ng lalaki. Sabi niya, sige, sabi niya gano'n, sa every puno na mapuputol mo, bibigyan kita ng 10 euro. Sabi niya gano'n. Sabi niya, porsigido siya. So, ito yung axe, ibibigay ko sa'yo. Itong bagong hasang axe, ibibigay ko sa'yo para maputol mo. Then, unang araw niya, naka-18 na puno siya. So, sabi nung boss, ang galing mo pala. Ang galing mo talaga pumutol ng puno, sabi. So, nagkaroon siya ng boost na, uy, magaling pala ako. Diba, gano'n naman tayo. Minsan, kailangan pa natin ng motivation para lang mag-move on sa life, na kailangan pa natin ng boost ng ibang tao para to move on, para makaya natin yung buhay. So sabi niya, ay, kagalingan ko pa bukas. Kinabukasan, tanggal na naman siya ng puno. Nagbuhos talaga siya ng effort, talagang lahat ng effort niya binigay niya. Pero tataka siya, kasi nung pagkatapos ng isang araw, naka-15 puno lang siya. Sabi niya, bakit ganun? I give my best, I do my best, pero bakit 15 puno lang? Sabi niya gano'n. Sige, babawi ulit ako bukas. Puno na naman siya, kinabukasan ng puno. Tapos kinabukasan, talagang pinagpapawisan na talaga, pagod na siya. Pero naka-12 puno lang siya. So sinabi niya, punta siya dun sa boss niya, naglulumo. Sorry boss, kasi siguro naubos na yung lakas ko kapuputol ng puno. Sabi niya gano'n, kaya konti lang yung napuputol ko na puno. Sabi niya gano'n. Sabi ng boss niya, okay lang yun. Sabi niya, kailan mo ba huling hinasa ang itak mo? Sabi niya, wala na akong panahong hasain kasi nga nagpapaka talagang gusto kong pumutol ng puno para ipakita sa yung effort ko, para maibigay sa iyo yung lahat-lahat. Sabi niya, yan ang pagkakamali mo. Sabi niya, huwag kang mag-focus sa lakas mo.
mag-focus ka sa ginagamit mo. Na parang hindi ka makakaputol talaga ng puto pag hindi mo hinasa ang itak mo. So the moral lesson about the story, hindi natin matututunan ng Biblia kung hindi natin ipopokus ang sarili natin dito. Na parang wag tayong mag-focus sa ibang bagay. Don't focus in the world. Don't focus kung ano man ang nasa paligid natin. Ang gawin natin, be quiet and listen and focus on God's word. To God be the glory po. Amen.